Justin Brownlee at Scotty, matatagalan pa nga ba? Plan B ng Barangay Ginebra, si Kimani Ladi na nga ba ang kukunin this upcoming PBA Rookie Draft? As of now nga mga chong, ay malaki yung chance ng Barangay Ginebra na maging first overall pick this upcoming PBA Rookie Draft dahil hawak-hawak nga nila ang first round pick ng Terra Firma matapos yung naging trade nila noon kapalit ni Maverick Ahanmisi at Aljon Mariano. Ang original plan nga sana ng Barangay Ginebra ay itong si Mike Phillips yung kanilang kukuhanin. Dahil talagang babagay sa Barangay Ginebra itong si Mike Phillips. Dahil yan sa kanyang hustle, sipag at the same time, kailangan na talaga ng Barangay Ginebra na palakasin ang kanilang frontcourt position. Tanging si Japet na lang yung kanilang legitimate big man, pero nalalapit na rin yung pagre-retiro nito. Meron nga Troy Rosario, pero kulang na kulang pa rin dahil painted area talaga yung problema ng Barangay Ginebra. At ito ngang si Mike Phillips yung nakikita nila na missing piece sa kanilang kupunan. Mas lalo pang nagustuhan ni Coach Team si Mike Phillips matapos itong maglaro sa ating national team na Gilas Pilipinas. Mas nakita kasi ni Coach Team ng personal kung gaano kasipag si Mike Phillips at grabe nga yung energy na naibibigay nito para sa isang kupunan. Ang kaso nga lang, yan rin yung nagbigay daan kung bakit nakuha ng Japan B-League si Mike Phillips. At dahil nga nakapirma na sa Kyoto Hanari si Mike Phillips, ay talagang nasira yung plano ng Barangay Ginebra. Dahil siya talaga yung original at gustong kunin ni Coach Tim Cone. Kaya naman magkakaroon ng Plan B ang Barangay Ginebra kung saan pwede nilang kuhanin ang best available talent na si Kimani Ladi. Isang 6'8" forward, kaya na itong maglaro sa guard position pero sa PBA ay malamang forward position yung kanyang lalaruin. Dahil sa pag-alis ni Mike Phillips, etong si Kimani Ladi ang best available talent na pwedeng kuhanin ng Barangay Ginebra. Halos same lang naman sila ni Mike Phillips. Ang kaibahan lang ni Phillips ay yung kanyang hustle at grabing energy. Ito namang si Kimani Ladi ay kaya rin namang sumabay sa loob ng painted area, pero yung kaibahan niya kay Mike Phillips ay mas merong outside shot etong si Kimani Ladi. Kaya naman mas bagay etong si Kimani Ladi sa sistema ni Coach Tim Cone na triangle offense. Oo, sayang si Mike Phillips, pero wala nang magagawa ang Ginebra kundi mag-move on at kunin ang best available talent gaya na itong si Kimani Ladi. Kung ikukumpara yung laro na itong si Kimani Ladi, ay may pagkakahalin tulad ito ng laro kay Xavier Lucero, isang athletic forward na threat pagdating sa 3-point area. Kaya naman ngayong wala na si Mike Phillips sa pagpipilian ng Ginebra this upcoming PBA Rookie Draft, ay paniguradong ito nang si Kimani Ladi yung kanilang magiging Plan B. Dahil ito yung best available talent na big man pwedeng makatulong sa kanilang frontcourt position. So ngayon ay malaki yung chance na magpapadraft etong si Kimani Ladi. Dahil as of now, hindi siya pasok sa Asian quota na sinusunod ng Japan B-League. Kaya naman, hindi ito pwedeng pumasok sa nasabing liga at mas malaki yung chance na magpapadraft ito sa PBA. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa Plan B ng Barangay Ginebra? Comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Justin Brownlee at Scotty, matatagalan pa nga ba? Sa naging debut game ng Barangay Ginebra, ramdam na ramdam ng Barangay Ginebra ang pagkawala ni Justin Brownlee at Scotty Thompson sa kanilang kupunan. Napakalaki ng ibinaba ng laro ng Barangay Ginebra, kaya naman ang tanong ng karamihan, matatagalan pa ba si Scotty at Justin Brownlee? Unahin natin yung issue kay Brownlee. Multiple injuries yung kanyang iniinda at ayon sa mga reports ay at least 4 weeks yung kanyang kinakailangan para makarecover. Pero depende pa rin yan sa magiging performance
ni Riley Grigsby kung ihahabol pa si Brownlee ngayong conference. Pagdating naman kay Scottie Thompson ay ang timetable na inilabas ay 6 to 8 weeks dahil severe nga yung hamstring injury ni Scottie at talagang kailangan niyang i-recover. At kung susumahin, matatagalan talaga yung pagbabalik ng dalawang main player ng Barangay Ginebra. Pero sana lang talaga ay mas mapaaga pa dahil kailangan na ng Barangay Ginebra yung kanilang contribution, lalong-lalo na si Scottie Thompson. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na matatagalan pa si Brownlee at Scottie Thompson? Ano rin yung masasabi nyo sa magiging plan B ng Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.